Okay, praise God. Bigyan nga natin ng malakas na palakpak ang Diyos ngayong umaga. Kulimlim ang panahon, pero ang Diyos natin ay nagliliwanag sa ating kalagitnaan ngayong umaga. So, ang ating pong tema ngayon is, dahil December na, anong nasa isip natin pag December? Caroling, masaya, at sa mga nagtatrabaho ay buhano. So, palakpakan natin si Lord ngayong umaga. It's good na inabot tayo ng December. Di ba? Maraming binaha ngayon. Maraming umuwi na kay Lord. Sana nga kung umuwi kay Lord. Di mo ba? Eh kung umuwi sa kalaban, di mo ba? Malungkot. So, kaya ngayong umaga po, let's rejoice. Magpasalamat tayo. Kasi narito tayo, tingnan niyo po, ang daming bakante. Ibig sabihin, talagang ang hirap maglagay. It is a victory sa sino mang Kristiyano na every Sunday ay mapaglaanan niya ng oras. Because darating ang oras, minsan we sometimes fail. Lalo na kung nagkasakit tayo, meron tayong karamdaman. Kaya, palagi nating i-treasure yung oras na binibigay sa atin ng Panginoon para tayo ay makadalo sa gawain. Kasi otherwise, magagaya tayo sa iba na gusto man nila, pero ang iba ay hindi talaga nila magawa. Ang iba naman ay talagang because of their work. Di po ba? Kaya napakasarap na sa araw ng Sunday ay meron kang nailalaan na oras para sa ating Panginoon. Dahil December, it is about Christ. Kaya sisimulan natin ang ating pag-aaral bago pa tuluyang ipanganak ang Savior. So, ang series natin ngayon sa ngayong December will always be about Christ. Kaya, at ang culmination niyan ay sa kapanganakan ng ating Panginoon na gagawin natin ng mas maaga sa December 15. Di ba? December 15, we will celebrate the birth of Christ. Pero ngayon, it is about Christ even before His birth ay sinasabi na yon. So, pag-aaralan natin ang aklat ng Hebrew, bagamat ang book of Hebrew ay nasa New Testament, pero yung pag-aaralan natin mga talata ay galing yun sa Old Testament na kinote ng writer ng Hebrews. Hebrews chapter 1, verse 1 to 8. Kaya verse 1, babasahin ko na lamang po at sabayan niyo na lang ako ng inyong mga mata upang maging mabilis tayo kasi late tayo nakapag-start. Sabi po ng verse 1, noong una, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Verse 2, ngunit itong mga huling araw, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak at nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Verse 3, ang anak ang nagniningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Grabe ano? Kaya ang buwan ay hindi nahuhulog. Kaya mga bagay na iniingatan ng Panginoon to save this world. Di mo ba? Kaya ito yon. Sabi niya, siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay. He holds the universe by His words. Iniingatan niya ang buong universe sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. And verse 4, ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. The name Jesus means Savior. And verse 5, sapagkat kailanmay hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi sa kanino mang anghel, ako'y kanyang magiging ama, at siya ay magiging anak. And verse 6,
At nang susugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. And verse 7, tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. And verse 8, the last verse, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman, ikaw ay maghaharing may katarungan. Saglit tayong yumuko, tayo mananalangin. Salamat po, O Diyos, sa pong privilege and honor na makasama ka namin sa pamamagitan ng iyong banal na salita ngayong umaga. Let the words na aming maririnig at babasahin mula sa iyong mga salita, let the power of your words, kung saan nabuo ang universe, hayaan niyo, O Diyos, ng kapangyarihan niyon ang patuloy magbago, mag-transform sa puso ng bawat isa sa amin. Mag-renew ng aming mind. Let your words, Lord, transform our minds in conformity with what you want us to do. Kaya salamat po ngayong umaga, Panginoon, na mabuti kang Diyos. Na sa kabila, Lord, ng aming mga kahinaan, pagkukulang at mga kasalanang nagagawa, your grace and mercy brought us here together. Dinala mo kami dito sa biyaya dahil sa iyong habag, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Lord, pagpalain niyo po ang bawat pusong bubuksan. Pagpalain niyo po ang bawat kaluluwang magkakaroon ng uhaw sa iyong mga salita, Panginoon. Kaya salamat sa kapangyarihan ng iyong banal na salita at ng iyong banal na Espiritu ngayong umaga. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa aming pakikinig. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede ba palakpakan natin ang malakas ng Panginoon? Alam niyo ba na it is an honor and privilege to hear the Word of God? Kasi napakahirap, di ba? For the 7 days, ito lang minsan yung araw na mayroon ka. Bagamat mayroon tayong midweek, meron tayong prayer meeting, we struggle. Nag-struggle ang buhay natin. Ito ang katotohanan. That is why, kailangan natin tingnan ang sarili natin ayon sa salita ng Diyos. Kasi otherwise, we will always be. Lagi nating binibigyan lang ng kasiyahan ang sarili nating kagustuhan. We should now be living for the glory of God, not for the glory of anyone else. But it should be always for the glory of God. Dapat yun ang buhay natin ngayon. Hindi na kagaya ng dating palagi sinasabi natin, ito ang gusto ko, ito ang gusto ko, ito ang ayaw ko. That is self-centeredness. If that thing magbibigay ng kasiyahan sa kapwa mo din, you should be happy kung masaya sila. Di mo ba? Dapat ganun po ang transformation na kailangan nating makita sa ating buhay ngayong umaga. Dapat hindi na tayo nasisiyahan kapag ang ibang pagka tayo lang ang nasisiyahan. Di ba ba? Yung ibang kasama natin, yung ibang even sa trabaho, dapat yung sabi ng Lord na you should love your neighbor ay napapractice natin sa pamamagitan ng hayaan natin silang masaya na magsaya. Kasi yun ang kanilang kasiyahan. You have the time to share the gospel kapag mali ang kanilang paniniwala patungkol sa kasiyahan. Ganun po ang dapat nating, kasi Jesus Christ is the exact imprint. Ano ba ang ibig sabihin ng imprint? Buti na lang naglagay si Brother Lyndon ba gumawa niyan? Yung thumb mark. Niisip ko kahapon pa kung ano yung pwede kong gawing example. Niisip ko kasi yung dry seal, di ba? Pag may dry seal, kasi halimbawa kung nagpadala ako ng approval sa mga estudyante namin na kumuha ng scholarship sa DOST. Minsan pag wala yung principal, wala yung may-ari, sabi sa akin, ikaw na lang, pero ida-dry seal mo yung firma mo. O, di ba? Ibig sabihin nun, my signature with the dry seal is an imprint of the personality of yung may-ari ng school. Bagamat ako ay guidance counselor lang. Di po ba? So, ganoon din yun. Si Jesus is the imprint of the invisible God. Kasi yun ang ginawa ng Diyos para ipakita niya ang sarili niya
through Jesus. Kasi nung unang panahon, nangungusap siya sa panahon ni Moses, mga prophets, pero hindi mga perfect na tao yun. Diba, Moses was not even allowed to enter promised land because of his imperfectness. Diba? Kaya, itinalaga talaga ng Diyos na ang kanyang sariling anak o ang kanyang sarili ay magkatawang tao upang the imprint of the invisible God will be among His people. Ito po yung pag-aaral natin ngayong umaga. Kaya ang ating pong introduction. Okay. The human author of Hebrews remains unknown. Palagi pinagtatalunan yan sa Bible school. Pag ibang professor, may kanya-kanyang leaning. Depende kung saan siya galing. Di ba? It's still unknown. The truth, it is unknown. Hindi niya sinabi kung sino siya. Pero sinusuri iyon ng mga Bible scholar through his style of writing. Di ba tayo pagka nag-text, di ba? Kilala nyo, kahit gamitin niya ang cellphone ko, pero alam nyo, kapag iba ang gumamit ng cellphone ko, kasi alam nyo kung paano mag-message si Pastor Ed. Yun ang ibig sabihin. May human author, hindi niya sinabi kung sino siya, pero through his style of teachings, yung kanyang kaalaman ay nagbabadya kung sino siya. And personally, I believe it is Paul. But the books of inspiration by the Holy Spirit is evident. Yun po yung mahalaga doon. Na yung aklat na ito, andoon yung inspiration ng Holy Spirit. That is why it was canonized as one of the books, the 66 books, na kailangang i-include. Ako, meron akong Bible, printed, and sa cellphone, yung book ng Catholics, na merong apocryphal. Meron talaga doon ng mga hindi na biblical, para mga historical context. Kaya hindi na yan in-include sa canon. Yung mga pwedeng kakuhanan ng mga aral. Kasi halimbawa yung Book of Maccabees, yun ay historia ng bansang Israel nung sila ay nilulusog na ng mga ni General Tito ba yun? Si General Tito. So andun yun, kung paano ang mga Israelita ay nagtanggol at lumaban sa kanila. Pero they were overwhelmed by the general, the Roman general, ng panahon na yun. So naitala yun. Pero hindi na canonized kasi isinulat siya ng parang hindi maayos. O yun po yun. Hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. So ito po yun. The earliest statement on the authorship of Hebrews is from Clement of Alexandria. Kinilala siyang bishop ng Catholics, pero nung tumagal ay inalis din siya sa listahan ng mga bishop. Siya ang unang nagpahayag na mataas na scholars ng panahon na yon, the early times, during the 2nd century. Pero inalis siya ng mga Catholics sa kanilang listahan ng mga kinikilala nilang bishop, who said that Paul was the author of the book of Hebrews. Kaya number 2, sa panahon ng isulat ng aklat ng Hebrew, maraming Jewish Christians were living the church. Ito yung context natin. Ito yung panahon bakit nasulat. Ang mga epistles ni Pablo, lahat yan, ay sinulat dahil mayroong mga nangyayari sa loob ng church. Kaya wala namang cellphone noong araw para tawagan yung mga leaders kung ano yung gusto sabihin ng mga disciples o ng mga writers. Lalo na si Pablo, na siya ang maraming nasimulan na gawain sa Europe. Kaya, ang ginawa ni Pablo, sumulat siya to address the problems na nakakarating sa kanya. Ganon din itong Book of Hebrews. Sa panahon na yon, patuloy na sa 1st century time na mga namatay na yung mga disciples, talagang may persecution ng panahon na yon. Kaya kahit nung buhay pa sila Pablo, sila po yung nakakakita kung paano pinipersecute yung mga Jewish Christians.
At the same time, yung mga Gentile Christians, the persecution ng Jews, yung mga Gentile naman, kasi halimbawa sa Europe, karamihan doon Gentiles, kukunti lang ang mga Jews doon, mas napipersecute din sila. Kaya iyan ang tagpo natin kung bakit sinulat ito ng author. To address na maraming Jewish Christians were leaving the church and returning to the synagogue because of persecution. Kaya iniisip nila, bumalik na lang ako sa dating buhay ko. Wala pang mga away sa akin, wala nagko-question ng buhay ko. Wala akong natitisod. Di ba, sa Catholics, meron ba nakakatisod? Wala. Kahit na babaero ka, kahit alam na nung bata pa ako, dahil sa Kristan ako, ang alam ko, pag kayo mga babaero na hayag, ay hindi bibigyan ng ostya ng pare. Pero wala ka doon eh. Kahit na sabungero ka, talamak na lasinggero, walang itsipera. Ganon din. Ito yung settings na kung Kristiyano ka, palaging tinitingnan yung buhay mo at tini-question. Di ba? Kaya mabuti pa, bumalik ka na lang sa dati, wala pang kumu-question sa buhay. Di ba? Lahat okay. Why? There is a belief of a universal salvation. Ito ang paniniwala ng marami. Lahat ng tao ay maliligtas kasi binayaran na ni Jesus ang kasalanan. That is the universal salvation na pinaniniwalaan ng mga tao. Pero pag nabasa mo yung John 3:16, ay hindi pwedeng obra. Kasi meron doong condition. Those who ever believe. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. So isang tip natin sa inyo para masabi nyo na kayo ay tama ang paniniwala nyo. Kasi ang Biblia ay hindi pwedeng naglalaban. Pag magkasalungatan, hanapin mo kung bakit iba yung pananalita doon. Pero ang totoo, it is the John 3:16 na pwede natin palaging gagamitin. Whoever believes. Sino ang naniniwala? Yung ginagawa niya, yung gusto gawin, inutos paggawa ng Diyos sa atin. Yun ang ebidensya that you are born again. It is not dahil nandito ka sa church, dahil nandito ka sa gathering, born again ka na. It is how you live your life, how you treat your parents, how you treat your children, how you treat your teacher, how you treat everybody around you. Yun po ang katunayan kung ikaw ay na-born again. May pagbabago. Mayroong malaking kaibahan doon sa dating pangunawa natin patungkol sa kapwa natin. Di ba nung araw na ang malakas na rason, wala akong pakialam sa iyo. Bahala ka sa buhay mo. That is the world. Pag ganun pa rin ang katwiran mo, then you have not been transformed. Yun po yung dapat nating nakikita sa buhay natin. We should always judge our own self rather than others. Kung tayo po ba ay nabago na nga ng Panginoon. That is why meron tayong prayer meeting. Kasi hindi tayo perfect, you can pray and pray together with the brethren. Kasi sabi ng Bible, avails much yung prayer ng nagkakaisang panalangin para sa Diyos. Di po ba? The human author na sa aking palagay, sa aking personal ay si Pablo. Personal din ng ibang mga scholar ay si Pablo. Pero sa iba, si Pedro daw po kasi Jewish yung kanyang style si Pablo naman ay totoong Hudyo yun. Pareseyo nga siya. Di po ba? Kaya ang author ay ang author ng Book of Hebrews ay sumulat upang tugunan ito at matugunan din ang kanilang kalituhan sa identity ni Jesus Christ. And today, that is the major doctrine na pinagtatalunan, yung identity ng ating Panginoong Hesus. Kaya makinig po tayo. Verse 3. Kaya ngayon po ay number 3. Kaya ngayon po ay pag-aaralan natin ang Hebrews verses 1 to 8 upang matutunan natin that Christ is the exact imprint of the invisible God. Okay, point 1 natin. Verse 1 to 3. Jesus brought a revelation superior to the prophets of old. Kasi minsan merong mga parang iba ang sinasabi ng mga prophets
ng Old Testament kaysa sinapahayag ng ating Panginoon. That is why He was condemned by the Pharisees and the Sadducees. Halimbawa, yung sabi doon sa kanilang batas, sa Old Testament, pag nahuli ang babae na kumakabit, ang hatol ay batuhin hanggang sa mamatay, which is practiced by the Muslims ngayon. Kaya dinala nila yung kay Jesus. Pero si Jesus, ano ang ginamit niya? It is mercy and love and forgiveness. Diba? Kaya, dito, it was revealed. Ang puso ng Diyos, bagamat siya ay naglagay ng ganong patakaran, hindi naman talaga gustong pinapatay ang tao dahil mahal niya yon. Kasi, ang mukha ng Diyos, the imprint of God, is in your personality. We are created in God's image. And that imprint ay nilagay sa atin through the Holy Spirit that is in us. Kaya pangalawa, Jesus is so much better than angels. Why? Sa panahon nila, kahit si John the Beloved, pag binasa mo ang Revelation, gusto niya sambahin yung angel. Kaya lang, pinigilan siya ng angel. Kasi sa kanila, palagi nagpapatira pa sila whenever there was a presence of angel. Kasi yun lang ang mga encounter nila sa mga nasa heaven. Kaya, palagi nilang, kasi yan ay lingkod ng Diyos, sila ay nagpapatira pa. And then, yung mga nagbabantay ng mga, di ba? Sa gospel, nagpatira pa yung mga nung i-announce yung ng angels. Kasi ganun they revered angels. Di naman nila ginagalang yung bilang Diyos. Binagalang nila kasi galing sila sa Diyos. Sogo sila ng Diyos. And they belong to the heavenly realms. Kaya, but Jesus is so much better kasi hindi yan introduce sa kanila si Jesus. Bagamat naroon na siya sa Genesis chapter 1, pero hindi yon naipaliwanag ni Moses. Bagamat si Moses ang believed to be the writer of Genesis, pero hindi yon, walang panahon si Moses para ipaliwanag yon. Kaya number 3, Jesus is God and our Lord. Ito yung major doctrine natin na dapat hindi tayo naliligaw na pumunta sa kung saan sa ang paniniwala about Jesus. Kaya letter A natin sa verse 1 to 3. The revelation given through the prophet was brought in various ways. Pag binasa mo ang Old Testament, yung revelation ng Diyos patungkol sa Kanya in various ways sa iba't ibang kaparaanan. Sometimes through parables. Kaya yun ang ginagamit madalas ni Jesus. Sasabihin niya, the kingdom of heaven is like this. Tapos magkukwento siya ng parable. Magkukwento siya ng parable about the Father. Kasi pag binanggit ang God the Father sa kanila, they tremble. They see God as nakakatakot. Isang Diyos na pwede kang matunaw. Kaya ako nung araw, dahil may revolto kami, o kahit nasa simbahan, pag naroon ako, pagka sabi ko, pag gumalaw ito, tatakbo ako. Sipin mo yung mind natin, kung yan ay lingkod ng Diyos, at biglang gumalaw, di ba? Ibig sabihin, dapat ka matuwa kasi, baka galing siya sa heaven, di ba? Pero because of, bigla tayong matatakot, di ba? Kaya, through parables, through historical narratives, ang Genesis is a historical narrative. Sabihin, kwento. Di ba? Kaya meron diyang narrative, merong mga prophetic. Yung kay Isaiah, mas marami dyan yung mangyayari pa lang. Yun ang ibig sabihin ng prophetic. Mga mangyayari pa lang. Sabi niya, when you pass through the water, I will be with you. Ay, di ba dumaan nga sila sa dagat, di ba? Di ba? Yan yung mga prophetic na sinasabi bago pa mangyari. Yun ang pagpapahayag ng Diyos kung sino siya. Ano ang ibig sabihin doon? Hindi siya nagpapabaya sa sino mang tao na naniwala sa Kanya. Kahit dumaan siya sa hardship, di ba tayo pagka delikado ng bahala ka na dyan.
Hindi, sama tayo. Hindi, ikaw na lang mag-isa. Pahala ka dyan, di ba? Pero ang Diyos natin, hindi siya gano'n. He will be with us. Kasi yun ang gusto niya. Samahan tayo kahit sa mahirap. And, ano pa? Confrontation. Si Elijah parang kinonfront siya ni Lord. Di ba? Kasi ba't ka nagtatago? Natapos yung victory over doon sa mga pinagpapatay niyang mga ni Baal. Natakot siya kay Jezebel, nagtago siya. Di ba? Kaya kinonfront siya ng Panginoon. Di po ba? Anong ginagawa mo dyan? Ba't ka nagtatago dyan? Di po ba? Nilabanan mo nga yung mga prophets ni Baal, pero ikaw ngayon nagtatago. So, yun ang isang mga confrontation. Psalms, yung awit, Proverbs, and the like. God spoke to Moses by a burning bush. Di ba? Hindi nangusap ang Diyos kay Moses sa umpisa ng kagaya ng ginagawa niya bandang huli. Sa una, nagpaapoy siya. Kaya, whenever fire was there, ang mga Jewish, mga Israelita, palagi nilang naisip si Lord as a fire. Kaya, kasi yun, nagpakita ang Diyos kay Moses through a burning bush. Kaya siya napilitang lumapit kasi sa tingin niya, nag-aapoy yung puno, pero bakit parang hindi naman nasusunog? Yung curiosity niya, yun yung nagdala sa kanya para makilala niya ng gusto ang Diyos na pinaglingkuran ng kanyang mga ninuno, ng kanyang magulang. Diba? Ganon din tayo. Sa evangelism, dapat ang ginagamit natin, hindi masyadong parang church kaagad ang dating. Diba? Halimbawa, sabi ko kay Pastora kanina, kung mayroong mga worldly na mga kabataan na mahilig sa sayaw, dalhin mo sa church through dance. Because it is the power of God that brings salvation to all men. It is the power of the gospel to change people from death to life. Di po ba? O palakpakan nga natin sila ngayong umaga. God spoke to Elijah by a still small voice. Yun na ilagay ko pala yan. Sa 1 Kings chapter 19. Kaya number 2 natin, sa panahon ng isulat ng aklat, sa letter B natin, sa verse 2, ngunit itong mga huling araw siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa una, mga through the prophets, ang ginamit ng Diyos sa kanyang pakikipag-usap sa mga taong kanyang kinalugdan. Ngayon, sabi dito sa verse 2, ngunit itong mga huling araw, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. The last days refers to the age of Messiah. Itong paglitaw ng ating Panginoon, ang tawag dito is the last age. Ito na yung pinakamatagal kasi ito na yung pinakahuli. Di ba, 2,000 taon na nakaraan. Tagal. Grabe. Yun nga lang, maghintay ka lang 100 years eh. Gusto mo ba dyan naman 100 years? Ako ayaw ko. Kasi marami nang maiinis sa akin sa panahon na yun. O, di ba? Pupunta ka pala sa CR, bubuhatin ka na. O, di ba? Alam ba naman niya si Papa? Alam ba naman niya si Lolo? Sana kunin na ni Lord. Di ba ba? So, and the last days refers to the age of Messiah, which may be a long period, but it is the last period. Jesus Himself is the message from God the Father. Siya na yung huling. Kaya wala na mga prophet ngayon dapat. Kaya pagka meron kayo na-meet na, si Prophet Joel, medyo matras ka na lang konti dyan. O, diba? Ito si Prophet Michael, medyo umatras ka na dyan. Marami ngayon yan, mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo. Letter C. Kaya in verse 3, He is the radiance, ginamit ko na English, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Ano ba yung radiance? Di ba yung araw may radiance?
At yung nakakarating sa atin, di ba? He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Ano ibig sabihin? Bagamat siya ay nagkatawang tao, bago siya nagkatawang tao, yung nature na yon, dala-dala niya nung siya ay nagkatawang tao. Kaya siya ay perfect man and perfectly God. Hindi siya God and man. Perfectly man siya, perfectly God. Kaya doble yung kanyang katauhan sa panahon na siya ay nasa lupa. Bagamat, ang sabi ng Ephesians, tinimpi niya yung kanyang pagka-Diyos. Ano ibig sabihin? Nandun yun, pero, di ba, pagka, halimbawa yung mga militar, meron silang Armalite. Minsan, duduruin mo, pahamunin mo. Marunong ka ba kumalabit? Ay, pag tinanong mong marunong kumalabit yun, ditagtad ka kaagad. Pero, tinitimpi lang niya. Kasi they are trained na magtimpi sa anumang mga pagkainis. Di ba ba? Ganon ang Lord natin. Tinimpi niya yun, ginagamit lang niya yun, lalo na sa pagpapagaling. Pagpapatawad, di ba sinabi niya? Pinatawad ko na. Ito po yun. The revelation from Jesus Himself was unique because not only was it is purely God's message, but it was also God's personality. Yung person ng ating Panginoon, ng Diyos, ay nasa ating Panginoon. Kaya, unique po yung kanyang ginawa. Kaya yung kanyang, alam niyo po yung, kung Jesus is the Word, the Bible that you read, there is a radiance of God. Kaya magtataka ka kung bakit ka na napapasunod kay Lord. It is the power of God that compels us to obey God. Unless you are now a new creation, isa ka na ngayong cellphone, hindi ka na yung dating radio lang, two-way radio. Kasi kung dati ka pang two-way radio, hindi mo makukuha yung data na nandiyan sa buong paligid. Ito po yun yung transformation natin. Tayo nung binago ng Panginoon, tayo ngayon ay nakaka-connect sa ating Diyos. Ito po yung kalagayan natin ngayon. Because Jesus was the exact imprint of God's nature. Whoever believes in Him, di ba sabi ng John 3:16, whoever believes, it is by faith that you are saved, and it is by faith that you receive all that God has promised to you. Kaya kung hindi ka naman naniniwala, hap-hap lang, that is why hindi mo rin matanggap yung mga bagay na dapat mong natatanggap through faith. Isipin mo, sa pananampalataya lang pala matanggap mo, but we keep on working on the good life that Jesus has promised to us. Ang akala natin, kapag ito yung nakikita mo sa daigdig, yun yung good life. Maraming may kotse, magandang bahay, mansyon, maraming pera sa bangko, but they are lost. Ang sasama ng ugali, hindi marunong magmahal sa iba. Kahit sa aso, hindi marunong magmahal yung iba. That is why, it is not that good life na dine-demonstrate ng daigdig na ito ang dapat nating unawain na pinangako ng ating Panginoon. The good life is yung wala kang nagiging kaaway na matagal dahil marunong ka lang magpatawad. Sabi mo sa tabi mo, marunong ka na bang magpatawad ngayon? Diba? Napakahirap ng taong hindi pa para matutunan na magpatawad. Palagi siyang may galit sa puso. Paano na kung kasama mo sa trabaho, magkaharap lang kayo maghapon, 8 hours. Pag gumiti yan, iisipin mo, kainis naman ng ngiti nun. Parang ako yung inaasar niya. Diba? Kahabag-habag ka, kapatid. Binigyan ka na ng pagkakataon ng Diyos to be transformed in your mind, in your heart. Ito po yun. Because Jesus is the exact imprint of God's nature. Akala ng mga Israelita, ang Diyos talaga mabalasik.
Kaya yung mga lolo namin nung araw, pagka tinaboy kami, takbuhan agad kami. O, di po ba? Kasi yun ang imprint na binibigay niya sa amin. May dalang pamalo lagi. Kasi naglalaro kami sa buhangin. Di naman namin alam na pag nilaruan namin yung buhangin, pag kumalat yun, pag umulan, inaano, wala sa isip namin yun. Ang sarap maglaro sa buhangin kasi kahit tumalon ka, bumagsak ka, hindi ka masasaktan. Yung enjoyment lang ang alam namin bilang bata. Pero yung mga lolo namin, ako, bullying kayo. Mas kayo dyan! Di po ba? So, minsan ganun ang picture natin sa Lord. Kasi alam natin marami tayong pagkakamali. Kaya minsan, ayaw mong pumunta sa gawain. Ayaw mong mag-pray sa harapan. Kasi feeling mo, hindi ka karapat-dapat. Who told you? Di mo ba? Who told you? Sinabi ba ng Diyos na hindi karapat-dapat yung hindi nakapag-pray kanina na humarap sa Kanya? Sino ba ang gusto ni Lord na lumalapit sa Kanya? Sino ba ang gusto ni Lord na bigyan niya ng biyaya? It is those who come short of the glory of God. Kasi mali ang understanding natin. Sino ba yung pupunta sa banyo at maligo? Di ba yung marumi? Sino yung gustong alinisin ng Panginoon? Di ba yung marumi? Paano ka malilinis ng Panginoon if you don't submit to the Lord? Baguhin po natin ang ating understanding about God. And you will also mababago din ang understanding mo about Jesus. Gusto tayong baguhin ng ating Panginoon through His words and through the presence of the Holy Spirit that is in us. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord ngayong umaga. Kaya ano yung unang point natin? Jesus brought a revelation. Di ba revelation yun? Kasi sa panahon ng mga Hudyo, it is through the performance of offering, the performance of doing things for God, ang kanilang pagkilala na sila ay karapat-dapat sa Panginoon. Kaya nga, yung mga Gentiles, di sila makapunta sa ganitong lugar. Doon lang sila sa gilid, sa labas. Parang sa ibang church, di ba, pag late ka, nandun ka. Ganun na ang Gentiles ng araw. Mayroong mga limitasyon. Kaya nga, binuksan na ni Lord ang even the Holy of Holies. Kung saan, even the high priest, na marumi ang kanyang puso pag pumasok siya doon, she will surely die. Ngayon, kahit sino pwedeng pumunta dito. Why? God loves a person na linisin. Mahal na mahal ng Diyos yung mga taong marumi dahil gusto niya maging malinis. Kaya binuksan niya po ang most holy place in the temple. So that those who are thinking that they are, hindi ako pwede dyan. Parang kami nung araw magbabarkada. Ako, baka sa pintuan pa lang, umuusok na kami kasi kami mga makasalanan, mga babaero kami, lasinggero kami, sugarola. Parang ganun ang thinking. No, God wants you. God loves you. Amen po ba? Amen. Kung nasa iyo yan, dapat sinishare natin yung love na yon sa mga iniisip nating mga taong nakakadiri, mga taong nakakatakot. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord. Ano ibig sabihin na sinishare? Tinatanggap mo siya. Ini-invite mo siya. Pare, kami tayo dito. Kahit siya ay lasing. Kahit siya ay lasing. Kasi tayo, kahit marumi tayo sa harapan ng Panginoon, God loves us. Hindi nawawala yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya yun po yun. Jesus brought a revelation superior to the prophets of old. Kasi noon, pagtupad doon sa gampanin. Pero kay Jesus, yung law niya ay superior ngayon. Hindi na tayo kinakailangang ma-perfect yung ating mga ginagawa because Jesus ay siya ay mahabagin. It is the mercy. It is the grace. Di ba pagka nagkakamali sa kanila, kailangan parusahan. But now, it is the grace of God. Dapat kang paluin ng 32 times. Isa na lang anak. Aalisan na lang kita ng sasakyan. Pwedeng ganun eh. Si Lord eh. Hindi siya
gagawin yung ikakasira natin. Di ba? Kaya pangalawa nating point sa verse 4 to 7, Jesus is so much better than angels. Balikan nga natin yung verse 4. Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel. Si Jesus yun, tinuturing diyan na anak. Tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. The name Jesus is above all names. Why? Kasi sabi ng Bible, walang ibang pangalan na ibinigay sa sinong ng langit upang ang sino man ay maligtas. Hindi pangalan ng church. Amen? Palakpakan natin si Lord. It is by the name of Jesus. Kaya higit siyang dakila. Nung araw kasi, dinadakila nila si Moses. Yun po yung, kasi sabi ng Diyos sa mga Israelita, ibahin nyo yung lingkod kong ito. Sa lahat ng lingkod ko, siya kinakausap ko ng harapan. Kasi nilalapastangan nila si Moses nung panahon na yun. Kapag nilalapastangan mo kasi ang lingkod ng Diyos, ang nilalapastangan mo ay ang Diyos. Tandaan niyo yun. People who are appointed by God to represent Him, nung unang panahon, patay ka kaagad. Diba? Sugo ng hari yan. At hindi mo nirespeto, then patay ka kaagad. Pero ngayon, maraming lingkod nga ng Diyos ang minsan tinataboy, di ba? Pinapalayas sa church. Pero buhay pa rin. O hindi man lang pinadala ni Lord ng ketong yung mga taong ganun. Because God is love. Nais the Lord na makapanumbalik ang mga taong nagkakamali. Ito ang Diyos namin. Can never condemn a person na nabuhay sa kasalanan. God has loved us. Kaya tayo nandito ngayon. Minahal tayo ng Panginoon. In spite of our shortcomings. In spite na minsan di nga tayo nagbubuklat ng Biblia natatapos ang buong sanding ko. Di ba ba? God loved us so much because He gave His life so that we could enter heaven, so that we can have that eternal life. Binigay niya ang buhay niya. Kaya pagtiwalaan natin siya ng ating buhay. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Kaya ang verse 5, ang sabi doon sa verse 5, sapagkat kailanman hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, ito, quotation ito, sa lumang tipan. Ikaw ang aking anak, mula ngayon, ako na ang iyong ama. Hindi rin niya sinasabi sa sino mang anghel, ako'y kanyang magiging anak, at siya'y magiging anak. Why? Kasi mga Israelita, because of their lineage with Abraham, tinawag niya siyang mga anak niya. Kinonsider niya mga anak. Pero, hindi niya sinabing maging sa anghel ay siya'y magiging kapantay ng ating Panginoon. Iba si Jesus, nung tinawag siya anak ng ating Panginoon, why? Hindi siya basta anak. He is God. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. In the beginning, God created the universe. Sinabi niya, let there be light. And that Word is Jesus Christ. Kaya tayo naniniwala kapag Diyos ng ating Panginoon. Kaya ang verse 6 natin, at nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak. Kaya ito ginagamit din ito ng Jehovah. Kaya yung panganay na anak, ibig sabihin ano siya? Tao lang. Oo, tao lang din. O yung pagka-Diyos niya ay hindi kagaya noong God the Father. So yun ang nila, pagtensyon. Nang isugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa salibutan, ay sinabi niya, dapat niyang sambahin ang lahat ng anghel ng Diyos. Yun ang kaibahan. Kaya si John the Beloved, nung sasambahin niya yung angel, pinagbawalan siya. And Jesus, nung sambahin siya ni Tomas, di ba sabi ni Tomas, di ako maniniwala na nabuhay uli ang Panginoon. Maliban na baka fake lang yan, nakamukha lang ni Jesus. Di ba? Hipuin ko muna ang kanyang mga kamay kasi 3 days, nandun pa yung bakat. Hipuin ko ang kanyang tagiliran kasi sibat yung ginamit doon, hindi pa ako. Kakapain ko. Kaya habang nasa prayer meeting sila, pansinin nyo,
Pag tinignan nyo ang mga pagkilos ng Lord, it is during the prayer time, the disciples were together. Kaya ako nalulungkot pag tatlo lang kami nagpipray, apat. Kasi ibig sabihin nun, you don't believe na mapagtatagumpayan mo ang buhay mong yan without prayer. Di ba ba? Kasi kung naniniwala ka na kailangan mong manalangin sa Diyos, you will always be present. You will always have a prayer time, may devotion time ka. Kaya nga nung Friday, sinabi ko, ikaw, bakit ka nagtatrabaho? May trabaho na ba asawa mo? Kasi naniniwala ka na kung dalawa kayo nagtatrabaho, mas maganda ang magiging buhay ninyo. Kaya nga, we are saved by faith, by believing. Amen. If you don't believe, that is, na ang mga anak ng Diyos ay palaging umaasa sa Diyos, at ang isang palatandaan, palaging nananalangin. Kasi everyday we sin. Everyday, minsan nagkukulang tayo. We fall short of what is required on us. Meron tayo minsan natatanggihan na dapat sana nakagawa tayo ng mabuti sa kapwang yan. Pero because of our self-centered projection of us, kaya na kahit bari ayaw ibigay sa batang nangihingi. Why? Hirap kong kinita ito, bigay ko lang sa'yo. Diba ba? Di natin namamalayan. We are on the wrong line. We are on the wrong steps. That is why we have to go back to God. Na siya nagsabing, I am the way, the truth. The true life is going back to Jesus every day, every moment. Because moment by moment, maalis tayo. Bumabalik tayo sa sarili nating pangunawa sa ating kapwa. Akala mo, ang mahal lang ni Lord ay yung nasa simbahan. God so loved the world. Maski yung pusa niyo, mahal pala ni Lord yun. God so loved the world. What is in this world? Kaya kailangan natin patuloy na mag-aaral upang sa ating pamumuhay, nasusuhayan ng tamang pananaw sa Diyos ang ating everyday life. Na hindi tayo laging nakakulong sa tinuro sa atin sa daigdig na ito. Na huwag mong bastang ipamimigay ang yaman mo. Kaya yung talent ng iba gusto binabayaran. Kaya sa ibang mga churches na uso na ngayon, ang sweldohan ang mga manggagawa. Kaya that is why maraming napupunta ron kahit mali ang buhay kasi magaling sa music. Di ba ba? We are going back to the Old Testament times na ang buhay ng tao ay pagdating sa church, hindi na natutong makita ang totoong buhay niya sa labas. Only in prayer, God can talk to you. Only through the Word of God na binabasa mo, God can speak to you. Pero bakit ayaw natin gawin? We are now being dragged by this world sa maling akala natin sa Diyos. We cannot live according to the plan that God has na pinlano niya before. Sabi ng Ephesians, bago mangyari ang daigdig, pinlano na ni Lord kung paano kanya palalakarin, kung saan kanya palalakarin. Kaya ito po yun. Panganay na anak siya na dapat natin sambahin. Pati ang anghel. Kaya yung point 2 natin, Jesus is so much better than angels. Ano ibig sabihin? Jesus, His words, the Word of God is so much better kaysa kay Elon Musk. Sino ba yung pinakamayaman ngayon? Si Jesus natin, nung panahon nila, ang angel ang nire-rever nila. Ngayon, mga taong tagumpay sa daigdig nito ang minomodel natin. Kaya letter A natin. The author wants his readers to know that Jesus is so much better than the angels. Hindi ito para sa atin. Pero kung titingnan natin
we are treading on the same highway sa panahon nila. They have, iba nga lang, angels sila, pero tayo material things of this world ang nagpapaikot sa ating buhay ngayon. Kaya kailangan natin palagi bumabalik sa Lord para makabalik tayo doon sa tamang positioning natin sa ating Panginoon. Because God's Word is so powerful. Sabi sa akin, paano mo narinig ang boses ng Diyos? Sabi ko, basahin mo yung talata. Pag binasa mo yan, narinig mo na ang boses ng Diyos. Because what you have read is the Word of God. What you have read can transform your mind. Because it has power, it has the radiance of Jesus. Na kagaya ng araw, yung radiance ng araw, hindi po yan nawawala. Kahit ganyan, may ulap, nananatili ang radiance. It gives heat. Yun ang purpose, it gives light. But the radiance of Jesus is to give you the true understanding of this world, the true understanding of God, the true understanding of who you are in the sight of God. Hindi kung ano ang palagay mo. You should read the Bible, you should read the Word of God, so that you will know who really you are in the sight of God. Kaya, magiging tama ang ating mga unti-unti, hindi naman bigla. Gusto niyo ba yun? Unti-unti, nakakabalik tayo ng maayos sa kalooban ng Panginoon. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Sa panahon nila, there was a tendency then to worship angels during the early age of the church. Kasi wala na yung mga disciples. Dumating din ang panahon na wala na si Paul, the last. Di ba? The last sa mga tinawag ng Panginoon. Kaya nagsulputan na on the 5th century, 500 years after Jesus, lumitaw na ang Muslim. Lumitaw na ang ibang mga paniniwala. Iba't ibang mga paniniwala. Kasi wala na yung magdidepensa. Ang tanging depensa the Bible na hindi na natatranslate pa sa mga lingwahe natin ngayon. Kaya napakapalad natin ngayon na ang salita ng Diyos ay na-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sa Ilocano, at maunawaan na natin. Kaya letter B natin. For to which of the angels did God ever say, "You are my son? Today I have begotten you." The author of Hebrews proved to his readers that Jesus is superior to the angels because God the Father said things to Jesus that He never said to angels. Diba? Hindi nga niya sinabing ang mga anghel ay anak niya. Tayo naging anak through our affinity with Jesus. Amen po ba? Palagpakan natin si Lord. Kaya tinuro niya sa mga disciples ang ganito kayo manalangin. Our Father. Kasi nung panahon na yon, He is God. Yahweh. Adonai. Siya yung panahon nila. Si Jesus ang nag-introduce God as the Father. Kaya maraming pagbabago ng panahon ng ating Panginoon. The Jews venerated the angels because of their place in giving the law. Panahon kasi ni Moses, may sinabi doon sa Biblia na mga angels ang naghatid doon. Ang Diyos kasi pag may ipapagawa siya, pero siyang gustong gawin, ang inuutusan niya ay mga angels. Kaya sila, gano'n na lang ang pag-venerate nila sa mga angels. Kaya letter C. Kaya in verse 6, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ano ibig sabihin ng writer ng Hebrew? Si Jesus, karapat dapat siyang sambahin because even the angels. Kaya nga nung ipanganak siya, di ba? Yung mga angels nagpuri at sumamba sa kanya. Kaya nagpatirapa din yung mga pastol, pero sa kanila kasi kahit angel lang ang makita nila, nagpapatirapa sila. Ganun ang kanilang kaugalian. Kaya dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Jesus is superior because He is the object of angelic worship, not an angelic worshiper si Jesus. Hindi siya sumasamba sa angel kasi siya ay God. The angels worship Him.
Ito po yung gustong ituro sa atin ng Book of Hebrew. Ano yung una? Siya yung superior revelation. Kung may mga naniniwala doon sa Old Testament, it was superseded. Kung ito sinasabi ni Jesus, pero ito sinasabi ng aklat ni Moses, it was superseded by what Jesus has said. Kasi siya yung superior na revelation ng ating Panginoon. Pangalawa, Jesus is so much better than angels. Kaya, to prove na dapat talaga si Jesus, yung kanyang mga sinasabi ang ating pangahawakan. And number 3, the last. Jesus is God. Alam niyo po, ito yung gusto namin ituro ni Pastora. Sa mga workers muna din sa mga members. Kasi maraming, ewan ko lang sa inyo ha, kaya niyo bang depensahan na si Jesus ay Diyos? Anong mga talata ang gagamitin niyo? Di ba ba? Ang merong pangontra dyan, ang Jehovah. Kasi didugtungan nila, may sarili silang Bible. There was an article na siningit nila doon sa original na word. Kung hindi mo alam yon, hindi mo sila mabubuking. Di ba? Jesus is God and Lord. Letter A. But to the Son, He says, your throne, O God. Sino yung nagsasalita? It is God the Father. Sabi niya, your throne, to the Son, si Jesus, O God, is forever and ever. Here, God the Father calls the Son God. This is a unique and powerful evidence of the deity of Jesus. Kasi mismo, ang Father, ang nagsabi sa kanya, your throne, O God. Pero, sa mga, ang iba kasi ginagamit nila, lalo na yung namatay na, philosophy. Di ba? Philosophical. Pag sinabi niyang, your throne, O God. Babalik niya yung God sa Father. Di ba? Kaya kung hindi ka marunong mag-ibagay pa ng ibang talata at yun lang ang alam mo, bablangkahin ka nila philosophically. Doon sa, ang ibig sabihin philosophically, ano ba yung ginamit na words? O di ba, ganun yun. Kaya letter B, this passage shows the striking interaction between the persons of the Trinity. Kasi naniniwala tayo sa Trinity, tandaan ninyo. Hindi tatlo ang Diyos natin. Hindi tayo oneness na nagpakilala ang Diyos ng una sa Father, tapos nagpakilala as the Son, at nagpakilala ngayon as the Holy Spirit. They are one. The same God na hindi nakilala ng panahon ni Moses, the same God na pinapakilala sa atin ngayon, because He is the same yesterday, today, and forever. May interaction. Sabi diyan, the striking interaction between the persons of the Trinity. God, your God, speaks of the Father, your God, and your God, in His position of authority. Dito lang may slight na difference sila in terms of salvation. Kasi kung nung wala pa yung salvation, di pa nagkakatawang tao si Jesus, He is in the beginning, was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pero nung nagkaroon ng salvation, and authority over salvation, kasi siya ay isinugo ng Trinity to be the Savior na magkatawang tao. Doon lang nagkaroon siya ng slight difference nung siya ay nasa lupa. Kasi nagkatawang tao siya. So that the purpose of the Trinity might be done. Na mismong ang Diyos pa rin ang magsisave sa mga taong nagkakasala. Isipin niyo yan, kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kayo yung nag-violate, tapos ako pa rin ang magsasuffer. Di ba? Merong ginagawa, minsan ng magulang, di ba? Ako na lang po ang paluin niyo, huwag na lang anak ko. Di ba? Ganun po ang Diyos natin higit doon. Your God speaks of the Father and His position of authority over the second person of the Trinity.
Letter C. Kumusta po tayo mga kapatid? Kaya ba nating tayuan o panghawakan ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus? Ito po yung gusto nating unang matutunan ng bawat taga-JCC, even lahat po ng Christians. Ito ang gusto ng mga pastors, ang kanilang mga members, lalo na ang mga leaders, na makapagturo sa mga members kung bakit naniniwala tayong Diyos ang ating Panginoon. Di po ba? Kaya dapat nating pag-aralan yan. Dapat tayong magkaroon ng discipleship patungkol dyan. Kaya panghawakan natin na tayo ay nasa tamang katuruan. Huwag tayong madala ng mga paniniwala ngayon. Kaya ngayon kasi mayroon ng katuruan ngayon na wala nang dinababalik si Jesus. Kasi si Jesus ay bumalik na sa pamamagitan ng Holy Spirit sa ating puso. Ayaw na nilang basahin yung Biblia doon sa 2 Thessalonians, wherein dinescribe ni Paul kung paano babalik and a twinkling of an eye. Di ba? With the sound of the trumpets, Jesus ay bababa mula sa heaven, pupunta siya sa ulap upang salubungin ang mga hinirang niya. Pero mayroon nang nangungaral ngayon, marami yan sila na hindi na naniniwala doon. Nangyari na daw yun noong panahon ng AD 70, kung saan winasak nila Titus ang Jerusalem na nawasak ang templo ng Panginoon. Doon na nangyari yung tribulation. Kaya nang mangyari sa Book of Acts, ang pagbabalang banal na Espiritu, yun na yung second coming ng ating Panginoon. Kaya huwag kayong mag-deceive ng mga bagong katuruan ngayon. Kaya better mag-aral tayo para tayo po ay hindi ma-deceive. Amen po ba? Amen. O palakpakan natin ang Diyos na ba? Wala ng letter D yan. Okay. Tayo na po tayo. Conclusion na tayo. Tatlong bagay yung ating baon ngayong umaga. Lumabas tayo dito ng baon natin ito. Kahit ano pang revelation. Kahit sabihin niya pang nakausap niya ang Diyos, patay na siya ng 3 araw, nabuhay siya, binuhay siya ng Diyos, at mayroon siyang bagong daladalang revelation that is now the mga prophetic, the mga nangangaral, na sabi nila namatay na sila, ngunit nabuhay uli, binuhay ng Diyos, pinabalik sa lupa. And they had a new revelation. There is no more new revelation. Jesus is the superior revelation. Superior to the prophets of old. Dahil wala na ngayong new prophets. Kaya si Jesus is much so better than the angels because He is God and Lord. Lord, salamat po ngayong tanghali na kayo, O Diyos, ang patuloy na nagbibigay sa amin ng katatagan ng aming pananampalataya. This month is your month, Lord. It is about you, Lord. December is about your birth, Lord. Kaya pinag-aralan namin ang pinagmulan ng mga pahayag sa iyo, Panginoon, patungkol sa pagdating mo sa daigdig, Panginoon. That you are God. Diyos na makapangyarihan, naroon na kayo sa pasimula at kayo ay Diyos. Kaya samahan niyo po ang iyong mga anak ngayong umagang ito sa kanilang pagtitiwala, sa kanilang faith in you, Lord. The faith of salvation na mayroon kami, Panginoon. That you are our Savior. That you, Jesus, ay higit ka sa mga angels na nirerespeto at ginagalang ng araw ng unang panahon. Because sinamba ka ng mga angels, Panginoon. And we have to worship you alone.